Magandang araw mga amo at welcome sa Kanya Topics. So, alam naman natin na umiigting na ang investigasyon dito sa mga anomalya sa flood control projects at lalong lumalalim ito dahil may mga tao na ngayong ika nga may mga pangalan na maaring ma-involve dito sa mga kontrobersya na to. Kilala nyo na sila lahat. Hindi ko na babanggitin. At kamakailan lang ay nagkaroon ng balita na kung saan meron daw isang district engineer ng DPWH na tinangkang manuhol sa isang kongresista. Kung di ako nagkakamali ay sa si Congressman Livistico. Nakalimutan ko lamang kung saang distrito siya. Pero apparently, pinipilit daw siyang suhulan ng 3 milyon para lang wag nang umibo dito sa flood control projects na to. At well, marami nagsasabi na pangit na palabas yung ginawa na yan dahil kumbaga, sabi ng ibang mga tumutuliksa dito sa flood control project na to ay parang remedyo ito ng mga taong nasa matataas na posisyon para ma-divert ang sisi, ang investigasyon lamang sa DPWH. Sinabi na rin ni Senador Ping Lacson na may mga matataas na opisyal na involved dito at maaaring may mga senador din na involved dito sa flood control projects na to, maging kongresista. At marami ang nakakapuna na itong pangyayari na to, itong pagkaka-aresto sa isang district engineer dahil sa tangkang panunuhol ay isa lamang diversionary tactic. Ika nga. Kumbaga, pinipilit nila na ang sumalo ng ng bigwas ng kahihiyan ng parusa kung sakasakali ay yung mga maliliit na tao na involved dito sa maanumalyang flood control projects na to. At syempre, itong mga nagtatrabaho, itong mga maliliit na opisyal sa DPWH ang siguro pinipwersa nila na umako ng kasalanan at palabasin na walang involved na congressman at ito ay solely na corruption ng DPWH na alam kong wala namang naniniwala. Dahil nung pa sinasabi sa mga nakaraang video ko na sila, yung mga kongresista at mga senador, ang nag-a-allocate ng budget na yan. At lumalabas din sa balita na ang mga kongresista rin ang namimili ng mga kontratista. At yung iba pa nga daw dyan, kung di ako nagkakamali, sabi nila 67 o sabi ni Senator Pampilo Lacson doon sa kanyang mga interview ay 67 na mga kongresista na kontratista ang involved. Bagamat hindi niya pinangalan. Pero hindi naman siya magbibigay ng ganong pahayag kung hindi siya sigurado. At nababalita rin sa mainstream media na kung saan may mga construction firm na nakakuha ng mga flood control projects na pag-aari. Kung hindi man kamag-anak ng isang kongresista ang nagmamay-ari ng mga construction firms na to. So, doon sa isang video ko, sinabi ko na karugtong ito karugtong o may kinalaman ito
dito sa pagkakatanggal kay General Torre bilang Chief PNP. So, alam naman natin na attack dog si ah, General Torre ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, yun, narimedyohan ng ilang teknikalidad. Kaya na-demote at natanggal sa kanyang posisyon. So, may kinalaman to dito dahil sa napapansin ko, lumalapit na yung mga taong porsigido na malaman kung sino-sino itong matataas na opisyal ng gobyerno, mga halal na opisyal ng gobyerno, ay mapapangalanan na. At si General Torre sigurado ang maaatasan na kumuli sa mga individual na to. So, kung ganon ang nangyari sa sitwasyon na to, inalis yung mga pinagkakatiwalaan ni yung mga walang no questions asked susunod na mga attack dog ni Pangulong Bongbong Marcos, namamaraan naman itong mga matataas na opisyal para mabaling ang atensyon ng tao at mapunta ang sisi yung di umanong mga maanumalyang flood control projects sa isang ahensya lamang ng gobyerno at yung mga talagang promotor o yung mga taong may sala, mga ay sinasabi nilang mastermind ay hindi masama sa asunto. Hindi sila mahuli. Pansinin nyo, saan nakatutok ngayon ng Kongreso? Hindi na sa impeachment case ni VP Sara. Nakatutok na sila kung papaano sila masasalba dito sa kurusadang inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sukat na gumamit na sila ng tao, yung mga maliliit na tao, para maisalba ang kanilang posisyon, ang kanilang kahihiyan, ang kanilang krimen, para hindi sila madamay. Maliliit na tao lamang yung mga pilit nila ini-involve. Maniniwala ako yung mga nasa taas. Kasi sinabi ni Ping Lacson, Senator Lacson, na imposibleng hindi alam ng sekretary ng DPWH yung mga anomalya. Imposibleng hindi niya alam yan. So, nakalalamang na damay ang DPWH, itong sekretary ng DPWH. Pero katulad nga po ng sinabi ko, at title na rin ng video na ito, naniniwala ako na walang matataas na opisyal ang mapaparusahan dito sa mga flood control projects, mga korupsyon na nangyari sa flood control projects. Dahil ngayon pa lamang ay tinatrabaho na ito ng mga taong nasa matataas na posisyon para hindi sila madamay. Sukat na kinakailangan magsakripisyo sila ng mga taong alam nilang kakagatin sila, huhulihin sila, at ituturo sila. Sukat na gumastos sila ng daang-daang milyon at malamang bilyon upang hindi madamay ang kanilang mga pangalan dito sa anomalya na to. At syempre, gagawa sila ng paraan para lumamig itong sitwasyon na to. Walang ipinagkaiba ito dun sa kamakailan lamang na ibinalita. Kung matatandaan ninyo, mga ilang taon na nakararaan ay nasangkot din sa isang kontrobersya ang mag-amang Jejo Marbinay at yung kanyang anak na lalaki sa isang di umano ay korupsyon dito sa building ng Makati, bagong building ng Makati na kung saan ay bilyong-bilyong piso raw ang naibulsa ng mag-ama na to. Pero ano ang nangyari?
pagkaraan ng ilang taon lamang na lumamig ito at hindi na natutukan ng mga politiko, ng media, na alam kong marami ding bayarang media, bigla-bigla na lamang na naakwit yung mag-amang Binay dahil hindi daw sapat ang ebidensya. So, kung ang katwiran ay hindi sapat ang ebidensya kaya hindi na-convict ang mag-amang Binay, nakalalamang na ganito rin ang mangyari dito sa mga flood control projects na to. Palalamigin lamang, gagawa ng paraan, hahanap ng ibang pwedeng maglihis ng atensyon ng tao at palamigin itong sitwasyon na to. At pagdating ng panahon, bigla na lamang natin mababalitaan isang araw na dahil walang sapat na ebidensya ay hindi na-convict yung mga tao kung sakasakali man ay maituturo o mapapangalanan ngayon. So, nagpapaulit-ulit lamang yung mga kontrobersya na yan. Marami pang iba. Meron ako natatandaan noon na parang nakasangkutan pa ng isang dating mataas na opisyal patungkol dun sa istasyon. Itong ginagawang linya ng tren na kung saan ay kinapitalan ng China pero hindi nagtuloy-tuloy dahil na rin sa korupsyon. Natatandaan niyo po ba yun? Ayoko nang banggitin kung sino yung politiko na yun. Pero yung iba, alam na alam kung sino siya. Lumamig na yun. Wala na nag-follow up dahil nagamit na yung kontrobersya na yun para sa pangsariling agenda ng mga politiko nagsulong nun o nag-imbestiga nun. Ganon din dito sa flood control projects na to. At hindi lang flood control projects ang napangkukunan ng korupsyon o ng anomalya diyan sa DPWH at ng mga kongresistang korap. Building, eskwelahan, tulay, kalsada na nagkakahalaga ng milyong piso sa taon ng budget ng ating bansa ay hindi pa napapasadahan ng mga taong umuungkat ngayon dito sa korupsyon na to. So, naniniwala ako na paglipas lamang ng ilang buwan, 3 buwan, 4 na buwan, o gawin na natin 1 taon, 2 taon, ay lalamig na itong kontrobersya na to. Pero isa ang mananatili, mga ako. So, hindi mawawala ang korupsyon sa ating bansa. At hindi ko nakikita na aasenso ang Pilipinas. Bagkos mababaon pa tayo sa limpak-limpak na perang utang dito sa ating bansa maging sa labas ng bansa nang dahil sa korupsyon. Kaya naniniwala ako na walang makukonvict na malaking tao dito sa kontrobersya na to. Siguro may masasakripisyong ilang mga kontratista, lalo na yung mga small time na kontratista. Siguro yung Diskaya ba yun na tinitira ngayon sa social media. Sa laki ng pera nun, kaya nilang tagalan itong kontrobersya na to. Siguro baka maparusahan sila, konti lang. Pero garantisadong hindi sila maghihirap na hanggat may mga taong korap. So sana maintindihan nyo yung sinasabi ko. Walang mapaparusahan na malaking tao dito. Meron man sakit lang. Meron man sakit lang. Ang makakawawa dito, yung mga taong nasa ibaba. Oo, milyon na kanilang kinita. Pero ilan sa kanila ang magsasakripisyo, magiging sacrificial lamb sila
para sa mga amo nila na nasa taas. Kapalit ng proteksyon. At syempre, maiksing kulong. Yun lang ang nakikita ko dito. At yung pera na napunta sa korupsyon, wala na yun. Miski si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na makikita yung pera na yun. At malamang sa mga oras na to, may mga tao na, may mga matataas na tao na nakikipag-usap sa kanya at kinukumbinsi siya na mapupunta lamang sa basurahan yung kanyang ginagawa. Na hindi niya kayang banggain lahat itong mga tao na to. Tandaan ninyo, sinabi nung dating DPWH Secretary, nakalimutan ko yung pangalan na nabalita na maaaring pumalit dito sa nakaupong DPWH Secretary, na ayaw niya, dahil tinanok daw siya, ayaw niya. Dahil natatakot siya sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng mga taong sangkot dito sa anomalya na to. Maging yung mga malalaking kontratista na kumita ng bilyong-bilyong piso. Natatakot siya. At sa pakiwari ko sa sinabi niya, para bang wala siyang tiwala na kaya siyang protektahan ng ating Pangulo. Kasi kung ang Pangulo na ng Pilipinas ang nakipag-usap sa iyo, dapat maging confident ka dahil hawak ko proteksyon ng Pangulo. Pero tinanggihan mo. Siguro either hindi ka kayang proteksyonan o alam mo na kapag natapos na ang termino nung taong nag-appoint sa'yo at marami kang nakasuhang mga matataas na opisyal, pag natapos ang kanyang termino, doon ka naman babalikan o doon ka naman gagantihan ng mga tao na to. So, kaya siguro tinanggihan niya. Ganon ka-impluensya yung mga taong involved dito sa iskandalo na to, sa corruption na to. Lahat gagawin. At ang masama pa nito, nagkakaisa sila. Marami sila. Samantalang ang Pangulo ay nag-iisang tao lamang. At nakikita ko pa na madali siyang diktahan ng mga taong nasa paligid niya. Siguro kung naiba-ibang Pangulo ito, yung matigas, baka iba ang naging sitwasyon. Pero sa ngayon, hindi na po tayo umaasa na may matataas na tao na mapapangalanan na ma-involve o involved dito sa flood control project na to. Huwag na tayong umasa. Tatratuhin na lamang natin itong entertainment, aliw. At bukas makalawa, meron na naman bagong kontrobersya na uusbong na pupukaw sa ating atensyon. Pero tandaan ninyo, itong mga tao na to ay nagnakaw na ng pera. May paraan para hindi na to maulit. Huwag na natin iboto yung mga tao na yan. So, dito ko natatapusin ng video na to at susunod ng mga video ay ibang paksa naman po. Ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.